guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. The Hierophant. What's with the Hierophant in reverse here? Clear na yung judgment mo, yung isip mo. May natanggal sa'yo spiritual to. So, ano yun? Black magic. Black magic. Natanggal sa yung black magic. Ano pa? Kaya clear na yung isipan mo. Ano pa? Black magic. Ito yung natanggal din sa'yo. Ito yung misfortune. Misfortune. Yung parang hindi ka sinuswerte, palagi nasa baba ka. Yung hindi ka tinataas, no? Hindi ka nalilift up, hindi ka siniswerte sa buhay, parang palagi kang malas. Yun, dala ng black magic yun. Ano pa? Ito din yung tinanggal sa iyo, yung walang growth sa finances mo, sa love life mo. Kamalasan talaga, yung walang growth, no? Yan ang mga tinanggal sa iyo, yung mga natanggal. Ano ang energy mo ngayon? Queen. Wala ko. Queen. The Mother. Okay, the Mother. Parang impressed to eh. You are stable kasi may number 4 dyan sa Mother na yun. Comfortable right now. Kung ano man ginagawa mo. Komportable ka. You're pure kasi puti. Nakaputi. And dito yung the Mother, no? And you feel secured. And more connected sa nature. Parang napaka-aliwalas ng paligid o pagkaganto. Ano pa? You are confident. Komportable ka na hindi ka anxious. Hindi ka nahihiya. You're not shy. You're stable. Composed. You know, dito sa the modern energy. And you are confident to show your abilities. Parang bibo ba? To show your true self. What you can show, what you have, what you're capable of. Yan. Full of courage. May freedom. Nagkaroon ka ng complete freedom. Complete freedom. Yeah. Nagkaroon ka ng complete freedom from the bondage. Bondage ba? Hindi. Hindi from the bondage, from black magic. Black magic ba yan? Hindi sa black magic ka. Natanggal sa yung black magic, pero hindi from... Nagkaroon ka ng complete freedom. Basta complete freedom. No? Complete freedom from all the restrictions. From all the baggage, from all the restrictions. Yan. From all the baggage and from all the restrictions. So, ano pa? Next na mangyayari sa iyo niyan. Two of Pentacles. So, the Two of Pentacles. Ano itong Two of Pentacles din ang next na mangyayari? Nine of Wands in reverse.
More clarification with this. Para bang... May mawawala na deceit and scheme na ginawa sa'yo. Harang. Harang, yung hinarang nila, o kung may humadlang, may humarang na mga superior ba, mga ganon, mga gusto kang pigilan, like gusto kang pigilan na sa pagyaman mo, gusto kang pigilan sa pag-asenso mo, gusto kang pigilan na mag-grow. Ang gusto ay ma-frustrate ka, magmukmok ka, ma-depress ka, mga ganon. Well, hindi may iwasan na may mga ganon kayong ganon tayong lahat naman tayo, no, na makakasalamuha, na makaka-encounter na tao, kasi mix kaya ang tao dito sa mundo to. Merong good, merong evil. So, meron ka talagang ma-encounter na evil na klase ng tao. Dahil hindi pa nga nabago itong mundong to. So, may mga ganun pa talagang tao. 5 of Cups. Hindi pa ito nalinis itong mundong to, kaya may mga ganung tao. Gusto kang harangan sa pag-asenso mo. Anong reason? Inggit. Baka inggit. Inggit, no? Inggit. See? Evil talaga yan. Evil ng mga tao yan. Tao. So, ibig sabihin, kukunti na yung yung parang mawala ng pwersa. Mawala yung deceit and scheme nila, yung mga illusions na harang, no, sa isipan mo, sa path mo, sa buhay mo. Parang kukunti na lang yung mga blockage. Blockage yan, blockage. O yung maharang, baka humarang yan. Blockage. Hindi sa maharang, kundi yung mga nagbablock sa path mo. Kaya yung parang nagpapabagal o yung konti na lang yung, basta this is also yung konti, no, konti or konti na lang yung mga balakid. Yun ba, balakid, yeah, balakid. O, kasi clarified by 9 of Wands in reverse, sunod ng the moon, yan, mga scheme and deceit ng iba. And 5 of Cups in reverse, mga balakid, kukunti na lang yung mga balakid, kasi tanggalan na hindi na sila makapag-block sa way mo, sa path mo. So, ano pa ang next na mangyari sa inyo? Kasi, you know what, kung mahina yung isang tao, weak, no, mahina, dyan pa nga samantalahin ng mga evil na tao. Unlike sa mga taong pure-hearted at maawain, kung kawawa yung isang tao, tutulungan niya, maawa siya, makaramdam siya ng empathy, kahabagan niya, yung pagtutulong. Tutulungan niya. Pero yung mga taong kung mahina, kawawa, mga taong evil, kung mahina, kawawa, at walang-wala yung isang tao, lalo nilang samantalahin yung pagkakataon na yun, na imudngod nila, i-destroy nila, wala yun silang awa.
makaramdaman ng awa, hindi nila pakinggan yung awa na yun. Para sa kanila, opportunity na nila yun. Para ba mga vulture, kung saan mahina yung bibiktimahin nila, doon sila atake. Yan ang mga evil. Meron pa yung mga hyena. See? Parang vulture talaga. Para may compare sa vulture yung mga evil. O merong destiny. Sa akin, kahit kaaway ko, nakagalit ko kasi hindi. Kunwari ako lang ha, sa example lang sa akin ha. Kahit nakaaway ko, nakagalit ko, pagka nakita kong kawawa, walang makain, durusa, no? Naawa pa ako, nakaramdam pa ako ng awa. Habag, kaso lang, mayroon akong tinulungan. May times pa nga na nagbinta ako ng plastic. Plastic pa sa barangay, tapos may palit na bigas. Binenta ko yun, nag-ipon ako noon. Tapos yung bigas, binigay ko yun sa taong yun. Kasi wala sila, mahirap talagang buhay nila. Anong kapalit? Anong ginawa nila? Diyos mo, ninanakawan nila yung nanay ko. Kasi labas-pasok sila doon sa bahay ng nanay ko. Tapos, nasa harapan nila yung pera, nawawala ang bilis ng kamay. Mga magnanakaw. Tapos, napaka-abusado nila. Inggit na yung pinapairal nila pati. Grabe talaga. Madami ako na-encounter na ganun, guys. They're not grateful na tulungan mo. They are not grateful na tulungan mo na hindi naman in-expect yung kapalit, no. Baga, yung tulong ay tulong na talaga yun. Pero hindi dapat umabuso. Hindi dapat yung samantalahin yung pagkakataon na mabait yung isang tao na matulungin, di ba? Pero may mga ganun kasing tao. So, ma-disappoint ka talaga pag mga ganun tao may encounter mo. Pag nagpakita ka ng ano. Kaya dapat talaga, sabi sa Biblia daw, no? Panood ko lang sa YouTube. Pag tumulong ka, piliin mong tulungan mo. Kasi meron kang tutulungan na merong mga tao na ikakapahamak mo pa. O ano ba yung term na yun? Basta parang ganun yung term. Pag tinulungan mo sila. So, say, destiny. Ako minsan kasi I'm not aware din eh. Minsan naawa lang talaga ako. Hindi ko mapigilan yung habag ba. Ang ganun. Pagka empathetic ako, lalo ako nakita ko na durusa, naghihirap yung isang tao. Mga ganun. Ay, parang gusto ko, I have that strong desire to help that person. Mga ganun ba kahit sa konting bagay lang. Ganun ako ba? Destiny. Pero yung nakakasad lang kasi yung tulungan mo sila tapos sila they will try to drag it down, no? Na parang may right na sila, may karapatan na silang hilain ka, i-mood ka pababa o pag initan ka nila na i-down ka o i-destroy kung anong meron ka. It's so sad to experience that, no, na kamali ka ng tinulungan. Mga ganun ba? Destiny. Meron kang destiny. O, meron nakatadhana sa'yo pag ganito. Kasi may nakadestin sa'yo. Ano yung destiny mo? Anong gagawin mo sa destiny mo yan? Page of Swords in reverse. Ano pa ang gagawin mo? Para hindi talaga magtuloy-tuloy yung inumpisahan ng iba to, ng iba. Na-courageous sila and brave, nung-umpisahan, yung pinag-aaralan nila, nagkakaroon sila ng idea, tuloy-tuloy nilang ginagawa yun. Yun din yung pag-share din ng idea and knowledge, ginagamit din ng iba yun, no? Lalo mga foolish at evil na matao, ginagamit din nila sa advantage nila and
sa pang-harm ng iba. Kaya, isa pa yun. Para hindi magtuloy-tuloy. Hindi magtuloy-tuloy. Hindi magtuloy-tuloy ang... So, bakit kung may kaaway ako, guys, hindi ako nanguna talaga, guys. Sila talaga dahil sa inggit nila, dahil sa insecurities nila, sila talaga nanguna. Hindi ako yung nanguna talaga. I know. Ilang beses na. May pagka-perfectionist lang talaga ako, pero hindi talaga ako nanguna. Basta ganun, may pagka, alam mo, pinaglalaban ko kung tama, yung tama ko na yung right ba. Yun nga lang kay sa mundong to, pag pinaglalaban mo ang tama, madaming gagalit sa'yo, no? Kasi sila yung puro mali, puro kaliwa sila. Ganoon. Madaming iinis sa'yo, madaming gagalit kasi wala daw perfect eh. Kasi puro kaliwa yung ginagawa nila, yung mga kaliwa. Pagpasensya na lang daw, tolerate na lang. Page of Swords, 8 of Pentacles in reverse. Para hindi magtuloy-tuloy ang mga masasamang gawain ng iba. Hindi. Ang ano ba yan? Yung para hindi magtuloy-tuloy. Yung inuumpisahan nga talaga, guys. So, positive sila. And excited pa sa mga ginagawa nila kasi mga foolish yan sila. Mga evil doings. Evil doings? Evil doings? Yung pang-control manipulation. Pang-control manipulation kasi. Yung pang-control manipulation nila sa'yo at sa ibang tao. So, yan ang para hindi magtuloy-tuloy. Through what? Paano mo makontrol yon? Paano makontrol? Ikaw tuloy ng kontrol. Paano mo mapatigil yan? No? Na hindi na magtuloy-tuloy yan. Paano mapatigil yan? Witchcraft. Yung witchcraft. Para matigil yung witchcraft. Yeah, witchcraft yan. Para matigil yung witchcraft, yan ang mission mo. Para matigil ang witchcraft. So, anong gagawin? Ano ang gagawin? Clarify ko. Witchcraft. Hindi lang evil doings, kundi witchcraft yan, no? The devil, witchcraft. Yung minamanipula nila yung isip ng isang tao. Ayan daw. Sino ba nagagay dito ngayon? Si Jesus Christ ba? Okay? Si Jesus Christ. Kaya ganito ang reading dito. Wala kaya na. Ito ang putput dito, ha? Oo. Ang baby ko, ha? Nagutom na. Yan ang patutan na siya. Ay. Through what? Anong gagawin? Malaki mission ito. Kaya pag may mission galing sa God, may mga pinagdadaanan niya na mga challenges. Mahirap na challenges. Kasi spiritual mission yan, guys. Hindi na naman ano yan. Hindi yung gagaya ng yung walang mission na payaman at pasikat ang ginagawa na sa buhay. O hindi yung ganyan. Okay. Mission, this is mission, a huge mission, spiritual mission. Isipin mo para matigil yung mga witchcraft, hindi na magtuloy-tuloy. Malaking mission ito. So, yan. Kaya mga ganito ang lumalabas dito kasi celestial beings ang guide dito. Ayan si Jesus Christ. See? Hindi para gumawa ng witchcraft ka, kundi para matigil, mahinto, hindi na magtuloy-tuloy ang paggawa ng mga tao ng witchcraft. O kahit sige sila gawa, hindi na
Gagana yung witchcraft nila. Ganun ba yun? So, yan. Paano gagawin? Gag-guide ka na lang yan. Kung anong gagawin mo. Only celestial beings can teach you, can guide you kung anong gagawin mo para mahinto yung witchcraft. And ay papayag yung mga witches niya, gumagawa ng witchcraft kasi ginagamit na yun para kontrolin yung ibang tao. May gusto sila gayumahin nila, no? Nainggit sila, mamisti sila, oh my gosh. Guide ni Jesus Christ using this deck, ha? Using this deck, kung ano yung ilabas niya dito sa new home, guys. So, ito na lang. New home. Moving is a step in the right direction for you. Yung paglilipat ay tamang direksyon para sa iyo. It's a step in the right direction for you. Maglipat na. Baka may lilipatan ka na talaga. Baka napagawa ka ng bagong bahay mo. Tama daw yan. It's a step in the right direction for you. Tamang direksyon yan. Tama. It's right direction. No? Kasi maaring yung place mo ngayon ay may mga evil dyan. Evil na tao o elemento man. Mga ganun ba. May mga tao gusto makontrol sa'yo, yung buhay nila, hindi nila maintindihan, hindi nila makontrol, hindi nga nila maayos-ayos, no? Mga ginagawa yung puro chismis, bantay, pambantay sa kapwa nila, sa kapitbahay nila. Naghanap ng pwedeng chismis nila, panira nila, tapos naghanap ng babantay ng pwedeng papasok na butas, mga ganon. Kumbaga, ganap sila ng mga weaknesses ng iba and then atakihin nila. Mga ganon ba, no? So, well, that's their life. Lahat naman ang ginagawa nila may consequences after life yan. So yan, merong parusa yan. So ano pa ang next na mangyari sa'yo? Palang yan eh. What's with the seven of swords? Upright pa yan siya kasi palang pa yan eh. Malagain sa akin dito ko upright to na. In reverse daw. And reverse. Hindi ka na magagawa ng scheme and deceit na mga yan. So, see, na gumagawa ng scheme and deceit sa'yo at ng mga tricks, hindi ka na magagawa ng tricks ng mga selfish na mga tao o elemento, kung ano man. Yan. Mga pahay din, mga patago na ginagawa nila. Hindi ka na nila ma-atake, hindi ka na nila masindan na mga ginagawa nila, na mga sinisent nila sa'yo. When it comes sa love life, sino ang darating sa'yo? Tingnan natin. I see, Knight of Pentacles. Single, stable, hardworking, and madami nakakreate ng pera to. Madami pentacle. Bawat hakbang na may nakikreate na pera. So, ibig sabihin, bawat ginagawa niya ng mga, kung ano may ginagawa niya, o bawat, basta may nakikreate talagang pera to. Ang dami niya nakikreate na pera. Yan. Parang sumusunod din sa kanya yung pera. Ibig sabihin, swerte, no? Yan. Reliable. Message siya ba ni Knight of Pentacles? Bright ba yan? Hindi.
Tawagan ka ba ni Knight of Pentacles na yan? Makapatawag. Parang palang pa to. Upright pa yan. Yan o na. Hindi. I-chat ka ba ni Knight of Pentacles? Makapag-chat. Chat. Chat ka niya. Chat ni. Charot. Chat lang. Chat. Chat. Bakit ka niya i-chat? May Knight of Pentacles. Para pa message din yun. Pero sa messenger kasi yung chat, diba? Or sa, saan pa ba? King of Wands in reverse. Kasi, hindi ka na umaasa o hindi ka na naghangad na ma-reunite kayo. Kasi hindi ka na attracted sa kanya. Kaya naramdaman niya. Kasi, nawala na yung focus mo sa kanya, nawala na yung fire. Hindi na sa kanya ang attention mo. Kasi nawala na yung desire mo sa kanya. Ang gusto niya, siya lang yung desire mo. Baka ganun ang gusto niya, hindi. Ang gusto niya, siya lang ang ma-align kayo. Hindi. Anong gusto niya? Siya lang iniisip mo. Yeah. Yun ang gusto niya. Siya lang iniisip mo. Selfish din. Ano ang pangarap mong matutupad? Ang yumaman ka, maging stable ka, maging komportable yung buhay mo, maging secured ka, maging wealthy, sa English pa. Mahal ka ba ni Knight of Pentacles na? Hindi pa. Hindi ka pa niya mahal. Lalo na kung hindi pa kayo nasama niya. Naisip ko dyan ba palagi? Ni Knight of Pentacles? Let's see. Oh, pag nag-iisa siya, pag in a hermit mode, nag-introspect, pag nag-introspection, anong gusto sabihin sa'yo ni Knight of Pentacles na yan? Tsaka siya nag-aantay. Mag-antay. Maghabol siya. Titake siya ng action. Kahabol. Bakit nag-aantay? Lalo kung in a relationship ka ngayon. Kung kailan matapos yung relationship mo with someone. O, kung kailan ka mahiwalay sa karelasyon mo, kung may karelasyon ka ngayon. Or, kung kailan ma-separate ka na sa mga restrictions, kailan matanggal yung mga restrictions, no? Kung kailan pwede na you will be together. Maghabol to. At anong gusto sabihin sa'yo ng Knight of Pentacles na yan? Gusto niya ng a new beginning, a new chapter, a new cycle with you, na active kayo, masaya kayo. You will play instruments like drum, sasayaw kayo. Ano yung, o kaya ay mag-play ng instrument na masiyahin kayo, magkasama, active, energetic. Kung marunong kayo, no? O kahit sayaw lang na mag-party-party kayo. So mag-enjoy nyo yung buhay na magkasama kayo, no? Napakasaya nyo, napaka-active ng buhay nyo, napaka-passionate nyo. Yan, ganon. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ni Knight of Pentacles? Gusto kanya mapangasawa. Gusto niyang
maging a good provider sa'yo. Pag napangasawa ka na niya, gusto niya maging a good provider sa'yo. Na-provide niya yung pangailangan mo, financially, at yung maging anak ninyo. Siyempre, may pangailangan ko niya, lalo na financial. So, yan. So, ito na lamang guys for collective reading.